Kung sa ibang lugar may palibreng school supply, syempre papahuli ba naman dito sa lugar namin? Kamusta naman ang first day of school nyo dyan? Ako, eto, dahil first day of school at excited din ako, ay ang aga ko talaga nagising. Alas 4 pa lang ay gising na ako. Pinagchat-chat ko nga mga kapatid ko, pati na din ang aking ina, at sabi ko nga itawagan nila ako dahil baka hindi ako magising. Nauna pa nga ako magising sa kanila bago sila tumawag, pero yung aking ina tumawag naman kaya lang saglit lang. Basta pagkagising ko talaga, umiinom ka agad ako ng tubig dahil uhaw na uhaw talaga ako. Ganun siguro talaga kapag breastfeeding. Tapos ayan, nagsalang na nga ako ng sinaing at lumabas na nga din ako para bumili ng uulamin ng mga anak ko para sa almusal nila. At pagkadating ko nga, eto nga't hinanda ko na yung uniform nila tapos inasikaso ko naman tong lulutuin ko. Sa gabi pa lang, nag-iisip na talaga ako ng lulutuin ko para sa almusal nila at babaunin na din. Dahil sa totoo lang, madali lang naman magluto. Ang mahirap lang talaga yung pag-iisip kung anong uulamin, kung anong aalmusalin. Kaya sa gabi pa lang ay iniisip ko na talaga kung anong lulutuin ko kinabukasan para magluluto na lang ako kinabukasan. At ayun, pagkasalang ko ng manok, maglalaga naman ako ng kaping barako. Basta maglalaga ako ng kaping barako, konting asukal lang talaga yung nilalagay ko. Tapos etong manok na ginigisa ko, okay na, pwede nang timplahan, kaya tinimplahan ko na. Naglagay lang ako ng toyo, nagdagdag din ako ng pineapple tidbits, konting paminta, suka, konting patis, at saka oyster sauce. Kapag kasi nagluluto ako, hindi talaga ako naglalagay ng mga betchin at saka magic sarap. Kaya kapag may bisita dito sa bahay, nagtataka talaga sila at walang mga betchin at magic sarap dito sa bahay. Tapos nagprito nga lang ako ng isang hita ng manok para naman sa pang-lunch nitong panganay ko. Ito naman pangalawa ko, hahatidan ko naman yan ng pang-lunch niya. Tapos maya-maya nga lang pagkatapos ko magluto ng adobong manok, ginising ko na nga din sila para makapag-almusal na. Yun naman kaping barako, bago ko siya isalin sa thermos, pinatining ko na nga muna para naman hindi humalo ang lata. Habang kumakain pa ang mga anak ko, niligpit ko na muna itong mga higaan nila at naglinis na nga din ako dito sa kwarto nila. Tinanda ko na din ang mga bag nila, pati na din itong mga tubig nila. Pagkatapos nga nila kumain ng almusal, ay pinaligo ko na din at nagsasabay na nga sila sa pagligo at ang panganay ko na nagpapaligo sa pangalawa kong anak. Habang inaantay ko sila matapos maligo, hinanda ko na nga itong pang-lunch ng panganay ko at hinanda ko na nga din ang pang-recess nitong pangalawa ko. Eto namang asawa ko, binigyan pala ng pera ang pangalawa ko, kaya etong hinanda kong pang-recess sana niya ay hindi niya nakain dahil bumili nga daw siya ng pagkain sa school. Kaya ipapaalala ko na nga lang bukas na wag na niyang bibigyan ng pera kapag may baon ng pagkain. At dahil sobrang kapal nga ng buhok nitong panganay ko, para naman hindi basang-basa yung buhok niya kapag inipitan ko, ay ibinilower ko nga lang saglit tapos maya-maya lang eto nga't hinatid na namin sila. At inuna nga naming ihatid yung panganay ko, sunod naman itong pangalawa ko. Eto nga bunso ko, masama pa ang gising dahil ginising ko lang talaga yan at inaantok pa talaga, kaya pagka-uwi namin ay natulog ulit. Kung sa ibang lugar may palibreng school supply, syempre papahuli ba naman dito sa lugar namin? Medyo nahuli nga lang itong sa amin dahil hindi nga ako naka-attend ng brigada eskwela, kaya ngayon pa nga lang naibigay itong sa pangalawa kong anak. Nakakatuwa nga dahil kompletos ricados na talaga to at next year hindi na talaga ako mamimili ng gamit ng pangalawa kong anak. Kaya salamat talaga sa mayor namin dito.